sabi sa Labika, katawan, ulo, at espiritu. At kasama po ang body, soul, and spirits, rest na sinasabi ng Biblia. God was rest on the seventh day. At mas ilalim na Sampung Utos in chapter 20 verse 8 na ang Sabat kinakailangan ipamigit sa pagkatito ay pinanap ng Diyos. Now, dito sa Sabat na ating pinag-usapan, ang Diyos ay Espiritu, walang naman, walang buto ayon sa John chapter 4 verse 21. At ang Diyos nagdahinga sa 7 araw ayon sa Genesis. Dahil ang Diyos ay Espiritu, walang naman, walang buto, hindi makikita ng tao ang Diyos na nagpapahinga, kundi makikita lang siya sa kanyang larawan under Colossians chapter 1 verse 15 and 15 na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ngayon sa pag-aaral natin ito ay isa sa mga spiritual rest, physical, body, soul, and spirit. Yung maintindihan natin ang ilan sa mga napakahalagang aral sa Biblia. Lalo na po pagdating sa kapanganakan ng larawan ng Diyos. Now, if you look Islam, Buddhism, Jehovah's Witnesses, or any Christian today or any belief today, if we look prophet or King of Kings and Lord of Lords or Savior, ang iba't iba at napakaraming mga churches ay nag-determine sa pagkakilala sa larawan ng Diyos. Ngayon, itong larawan ng Diyos ay ipinakita po sa sulat ng Biblia dito sa panahon nila ni Mary, sa sulat ni Apostol Mateo in chapter 1 verse 18. Sabi dito, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Okay. Sa mga nagsusuri po, ang word na wise, a very intelligent word na ito po ay tumutukoy sa mga taong wise man sa time ni Jesus Christ na pinanganak, na sila po nung nakasumpong kay Christ, hindi na sila bumalik kay Herodes, na naniwala sila na sabi ni Herodes na kung masumpungan niya ang isang Diyos, bumalik kayo sa akin at sabihin niyo sa akin sapagkat ako ay sumamba din. So doon sa sinabi ni Herodes, bilang sila ay wise men, 100% na kanilang na-detect na ito ay propaganda lang ni Herodes at ang kanilang mission na kanilang makita ang ipapanganak na Mesiyas na ang nakasumpong nito ay mga wise men. Therefore, ang scripture, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Meaning, ang birth ni Jesus Christ on this wise. Hindi siya on by unwise, kundi on this wise. When as his mother, Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. So, bakit po binanggit dito sa unang instansa was on this wise? Because found with child of the Holy Ghost. So ngayon, ang ipinakita po dyan sa scripture sa time ng birth ni Jesus Christ, sa Tagalog po, ang pagkapanganak na kay Jesu Cristo, praise the Lord, ay ganito. Nang si Maria sa kanya ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nakasumpong siya na dalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, ang pagkasumpong ni Mary, ni Joseph,
na si Mary ay nagdala ng tao na siya ay nakasumpong sabi sa Biblia sa pamamagitan ng Espiritu. Sa English po, binanggit kanina, yung word na Christ was on this wise. Sa Tagalog, ang pagkapanganak na kay Kristo ay ganito. Yung word kasing wise, tumutukoy doon sa 10 virgin na yung 5 foolish at yung 5 is wise. Pero kapwa sila virgin. Ang church, hindi nagkiklaim na sila ay mali, kundi ang pinagmalaki ay ang salita ng Diyos. At ang bawat churches ay merong tinuturo at kiniklaim na ang paglilingkod kay Kristo ay tamang religion, tamang pananampalataya, tamang paniniwala, sapagkat siya yung sinabi ng Biblia na gano'n na naman ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ang sino mong sumampalataya ay di matama kundi magkaroon ng walang hanggan. At siya din ang nagsabi sa 16:18 na I will build my church. So, if you are a Christian, hindi ka mag-hesitate to believe Jesus Christ and to obey and to follow. What is the ordinances of God in our time in terms of 3 kinds of dispensations of God? Ang salvation, ipinakita sa atin na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Saan yan? Acts 4:12. Now, after His death and resurrection, ang sabi ng ating Apostol Pablo, Philippians chapter 2, verse 9 and 10. Basa. Philippians chapter 2, verse 9 and 10. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. 10. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nanga sa langit at nanga sa ligbabo ng lupa at nasa kailalim ng lupa. Now, another verse. Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. 12:1. Ganito po ay kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. At ating takbuhin may pagtitiis at buhing inilagay sa harapan natin. Correct. 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumagdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalagang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross. Naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So, perfect. From verse 1 up to verse 2, isinaysay ang tungkol sa tagapagligtas na ito'y umupo sa kanan ng Diyos. After His death and resurrection, all names shall bow, heaven, earth, and under the earth. Now, nung dumating ang time ng kanyang resurrection, ipinakita po, he sat down the right throne of the Father, yung in the name of Jesus Christ, yung Jesus, ibinigay ang pangalan ni Gabriel kay Mary. Ang pangalan niyo sa sanggol ay Jesus. Na itong Jesus to, base sa Scripture, ay namuhay ng 30 years old. At sa pagkamuhay ng 30 years old, nag-ministry siya supposedly 3.5 years. So after 33.5, completely, tinawag siya Christ, ay ibig sabihin ng Christ, the image one, the holy one, and the anointed one. So ibig sabihin, ang pagiging anointed at holy at image, makikita ngayon sa church, yung anointing nito, yung pagiging holy nito, yung pagiging image one, dito ngayon sa kingship time niya,
kung paano ang identification ng kanyang kingdom pagdating po sa salvation at pagdating din po sa pangasiwa sa loob ng church. Kasi sa panahon natin ngayon, meron na pong mga halos how many thousands of religious group. Merong hundreds, merong thousands of members, merong mga independent, at iba't ibang mga churches at iba't ibang claim. Ngunit i-scan sila ngayon sa panahon ng kanyang pagpupo sa kanan ng Ama kung ano ang paniniwala ng bawat tao. Kung sila'y nakasunod lang, o sumunod lang, o nagpilitan lang, o talagang ang sinusundan yung King of Kings and Lord of Lords. So, tingnan natin sa Timothy chapter 6 verse 15. First, Sa 1 Timothy chapter 6 verse 15. nasa kanyang kapanahunan ay pinahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Anong sabi? Sa Kanyang kapanahunan kapanahunan ay ipinahayag. ipinahayag siya. Yung kapanahunan niya, bago siya naging king, he sat down the right throne of the Father, ipinahayag siya. Ano ba yung paghayag? Dumating kay Mary, si Gabriel, on the 6th month. Tinanggap ni Mary, at nung tinanggap ni Mary, nagbuntis si Mary, nanganak si Mary. Ibig sabihin, alam ni Mary kung kailan siya nagsimula magbuntis. Alam din niya kung kailan siya manganak. At alam din niya kung kailan ang first month ng kanyang anak. Sapagkat walang nanay na hindi alam ang kanyang kapanganakan kung kailan siya nagsimula ang buntis. Kaya ang mga doktor nag-invite sa lahat ng buntis, kailangan pag-prenatal kayo. Sapagkat may mga nanganak po na minsan overdue, minsan premature, gawa ng kulang sa prenatal, at umaasa lang sila sa kanilang sariling competition, hindi sila nagpapa-check up sa mga clinic. Siguro may bayad, may karamihan sa iba wala talagang pera. At maging sa time natin, spiritual speaking, may mga naglilingkod sa Diyos, di kotse, di helicopter, iba naglalakad lang, iba nag-tricycle lang, iba wala talagang pamasahe, basta makapagsamba lang. So mostly kapag tinignan mo in generally, kawawa yung talagang may hirap, yung kulang sa nag-aaralan, yung mga talagang may hirap din, wala matapwa natin. Kalimitan sila po ang nabibiktima sa ganito pong sitwasyon sa panahon natin, lalo na merong pagkahayag sa kanya. If we took birth, walang nanay na hindi niya alam kung kailan nag-start siya na pagbubuntis at kailan siya manganak at ilang buwan lahat yan at kailan pasimula ng unang buwan ang kanyang pinanganak. Now, ang paliwanag po dito sa Biblia sa mga professor, okay? Sa mga nag-aaral, ang babae nag-represent ng church. Bakit natin sinasabi ito? Bago sinulat ni Apostol Pablo ang 1 Timothy, maging ang Matthew chapter 1 verse 18, meron ng propesya sa Isaiah chapter 9 verse 6 na kailangan mangyari ito. Basa, Tagalog. 9 verse 6. Sapagkat sa atin ay panganganak ang isang bata, sa atin ay binigay ng isang anak na lalaki. Ibig sabihin, nung binigay ng Diyos through Gabriel kay Mary sa church, ganun din ang pagbibigay ng Diyos. Kung kailan dumating ang mensahe, ang revelation, binhi siya na binigay ng Diyos, leading by the Holy Spirit. Ayon sa John chapter 15 verse 26, ang Espiritu magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. Itong problema ng mga leader ngayon. Kapag binigyan ka ng revelation ng Diyos, binigyan ka ng understanding, pag binago mo yan, ibig sabihin nagkamali ka ng competition, agad, doon sa eksaktong time ng pagtanggap mo ng binhi, at higit sa lahat, pag nag-deliver ka ng isang bata,
kung hindi premature, Okay. overdue. So, pagdalhin mo sa spiritual, ganun ang nangyari ngayon. Parang pag nakakasabihin mo na lang, bahala na, Dok, kalimutan ko eh. Basta ako, kung nakaya eh, mga talaga ako. Sabi ko, ikaw kasi hindi ka natutunatag. Karamihan niya, pinagalitan yung mga nanay. So, walang magawa ang mga doktora. Sabi ko nga sa anak ni Sister Julia, sis, pagka ang babae ba ng anak, anong pinakamahirap? Yung mahirap kasi yung magdamag maglibot kasi pinapantayan ka nila. Halos umiiyak yung mga midwife dyan kasi hindi sila matutulog eh. Para makatutulog, maingay yung libot ng mga babae. Ngayon, sa literal na kalagayan, pagdating sa spiritual, ang naging reason natin, hindi na namin i-interesan yung kapanganakan kung kailan yan, din importante sa ano yan. Something like that, walang prenatal, walang pag-i-examine, walang pag-i-study, walang pagkailan kung kailan pumasok yung baby. Karamihan sa mga church gawin ko. Sundin na po kung ano ang mga pinag-istan natin, anong kinasanayan, sundin na lang natin yan. Dahil iyong kapahayagan na binigay ng Diyos kay Jesus, mula nung nahayag siya, pinatay at muling nabuhay, iyong salvation, we are saved by the blood of Jesus Christ. Romans chapter 5, verse 9. At because of His blood, we receive salvation completely. Now, yung mga saved in Christ, through Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, sa kanyang kingship time, yung kapahayagan na yon, from His birth up to His death and resurrection, ang paliwanag ni Apostol Pablo, okay, basa sa verse 15 ulit. Verse 15 na First Timothy. Verse 15. Verse 15. Yes, chapter 6, verse 15. 15. Nasa kanyang kapanahunan ay Yes. ipapahayag siya Amen. na mapalad ang tanging makapangyarihan, Oh, hari ng mga hari Yes. at Panginoon ng mga Panginoon. ibig sabihin, this kingship time of our Lord Jesus Christ, ipapahayag niya ang buo ng pagkatao. Amen. Kaya hindi sumulat ang mga apostol base sa scripture sa time nila kung kailan pinanganak si Mary sapagkat ipapahayag ng hari ng mga hari ang tungkol sa buo ng pagkatao. Ang sabi ngayon ng ating John the Beloved sa chapter 1 verse 5, Chapter 1 verse 5. John. Chapter 1 verse 5. Revelation. Ay, Revelation. Revelation chapter 1 verse 5. At mula kay Jesucristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at tagkalag sa atin sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Malinaw. Pagkalag sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. No agree at all. We receive salvation by the blood of our Lord Jesus Christ. Anong sabi ng Scripture? And from Jesus Christ, who is the faithful Witness. witness. So bakit ko pinanggit ko yung salitang faithful witness? Mula nung pinanganak siya ni Mary hanggang nag-ministry, pinatay at muling nabuhay, umupo sa kanan ng Ama, completely ang fulfillment ng prophecy from Isaiah chapter 9 verse 6. Ang name ng Jesus Christ was the name of the fulfillment of His image, of His Holy One in Anointed One. So, ang declaration at ang paglilinaw at ang maglinaw, kailan, anong dispensation? Sa dispensation of the Holy Spirit, this kingship time of our Lord Jesus Christ. Ngayon, kung ang ating pag-i-study up to salvation lang, hindi sa pag-aaral sa Christ Kingdom, ibig sabihin, hindi natin maintindihan ang kanyang pagiging King and King and Lord of Lord sapagkat doon po ang understanding ililinaw from His birth, death, and resurrection dito sa kingship time.
Ibig sabihin, yung mga saved in God, through Jesus Christ, ihahayag sa kanila, at ang Espiritu magsasabi, sabi ng Revelation, makikinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Anong ituturo? 15:26, tuturuan kayo sa lahat ng bagay at palalahanan kayo sa lahat ng bagay. Ang tanong, bakit hindi natin alam ang birth ni Jesus Christ? That is an international question, brothers and sisters in Christ, that we have more than 7 billion people today. At ilan lang ang nakaintindi nito. Maraming hindi naniwala na hindi totoo ang birth ng December 25, pero hindi natin alam kung kailan ang eksakto ang kapangalan. Ang reason lang natin, hindi kami naniwala kailan, anong buwan, hindi namin alamin, hindi naman ugnayan sa salvation. Yes! But there is a relationship closely pagdating po sa kingship time niya. Sapagkat ang presidente ng Pilipinas, ipinakita po sa Romans chapter 13 verse 1 na walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Ang isang presidente sa Pilipinas, hindi pwedeng mag-apply ka ng presidente, mag-submit ka ng COC kung wala kang birth certificate na dineclare legally. Ngayon, pag-upo ni Christ sa kanyang kaharian as a King of Kings, Lord of Lords, hindi yung tao ha, yung Diyos in the name of Jesus Christ. Siya ngayon ang maglilinaw sa buong daigdig kung paano po maintindihan from the beginning up to the last. Ano ang qualification? Okay. Colossians chapter 1 verse 26. Colossians 1:26. Yun. Maging ang hiwaga ng inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayon ay pinahayag sa kanyang mga banal. Yes. Kailangan banal ng isang tao para ihayag ito. Actually, pinahayag ito, hindi pinagpatuloy. Ibig sabihin, kung alam mong may bini dumating siya kahapon, alam mo kahapon ka magbilang ng eksaktong bilang. Eh kung sabihin mo, ay hindi naman pupuntis. After 6 months, nakita natin, lobo na. Saka lang napatunayan. Yung iba, nakitapit ka ng ulan. Yung iba, magsuot ka ng fit ng mga skinny, paghihalat ang buntis. Pero pagdating ng 8 months, 6 months, ay so, kita na yung loob. Ngayon, hindi maikado yan. Ngunit hindi alam ng nanay kung kailan siya nag-buntis. Kasi wala siyang pag-alam. Kasi nag-buntis ko. Ang church karamihan po ngayon gano'n. Kailan pinanganak si Kristo? Sa Roman Catholic, December 25. Tanungin mong born again, ay hindi naman ko ninaniwala, December 25. Pero sunod na lang kami. Dati po, ito masakit. Kung meron bang 100 linggo at naniwala ka sa December 25, pwede, kung tig-isang tisip yun, hindi meron kang 100 tisip kagad sa loob ng isang taon. Eh kung bawat isang may grocery, di meron kang 100 grocery. Eh kung meron kang milyon ng linggo, ay total ba yung linggo? O diba? Sa bunga ng walang prenatal, walang pag-check up sa doktor, spiritual speaking, marami ngayong masasakitin. Dahil ang babae kapag nagbuntis at hindi siya uminom ng mga beta-beta doon sa sinapupunan niya, pag nanganak siya, karamihan, malnourished, kaya hindi nataba. Kasi po, kulang sa vitamina. Kaya marami sa church ngayon, and every independent churches, na problemang malaki, hindi lang sa leader kundi sa mga followers. Ngayon, ipinakita sa scripture for other titles relating to Christ's divinity. Yan ang, pagdating sa titles, if we talk things in time,